Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na sadyang napakaraming mga nilalang ang naninirahan sa mundo na kayang ilagay ang kapahamakan ng mga taong lumalapit sa kanila sa matinding peligro? Kaya mula sa mga maliliit na nilalang sa desyertong kayang pumatay ng tao hanggang sa hayop na kayang pugutin ang ulo ng isang tao sa isang galaw lang ng kamay nito, ay ito ang 8 pinakamapanganib na nilalang na naninirahan sa ating planeta. Kaya kung handa ka nang makilala sila ay simulan na natin. Number 8, Scorpions. Sigurado akong pamilyar na tayong lahat na ang maliliit na nilalang na ito na kung tawagin ay Scorpion na kadalasang naninirahan sa mga disyerto ay ang isa sa mga tiniguriang pinakamapanganib na hayop sa mundo. Sa dahilan ng merong kamandag ang mga ito na agad dumidiretso sa utak ng kanilang naging biktima. Kung kaya't kung sakaling hindi mabilis na agapan, ay paniguradong magdudulot ng agarang kamatayan. Dagdag pa sa kanilang kamandag, ay agresibo din ng mga Scorpion na handang atakihin ng kahit na sino o anong nagawang pumasok sa kanilang teritoryo. At dahil sa maliit lamang ang sukat ng mga nilalang na ito, ay sadyang napakaraming mga tao ang mga nabiktima na nito matapos hindi nila mamalayang malapit na pala sila sa pinamamahayan ng delikadong hayop na ito. Number 7, Saw-Scaled Viper. Alam mo ba na kaysa mga king cobra, anaconda, python, at iba pang mga sikat na lahi ng ahas ay ang Saw-Scaled Viper ang sinasabing pinaka dapat mo raw katakutan? Ito ay dahil sa hawak ng nilalang na ito ang titulo sa pagiging pinakamapanganib na ahas sa buong mundo. Dulot ng Saw-Scaled Viper, ang kasalukuyang may pinakamaraming bilang na ng napatay na tao, na sinabayan pa ng kanilang pagiging agresibo na handang tuklawin ang kahit na sinong minalas na pumasok sa kanilang teritoryo. Ay makikita mo na lamang kung bakit matindi na lamang ang takot ng mga taong nakakasagap ng balita na mayroong ganitong sawang naninirahan sa kanilang lugar, na kadalasang nagiging dahilan para marami ang magsilipatan na lamang ng matitirhan. Number 6, Hippopotamus. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na ang nilalang na kung tawagin na hippopotamus ay mas marami pang napatay na tao kumpara sa mga tigre o leon, kung saan sinasabing umaabot raw ang kanilang mga nadulot na kamatayan sa 500 kada taon? Ito ay dahil sa kumpara sa ibang mga hayop sa ating planeta ay sadyang maalaga at mapagprotekta ang mga hippopotamus sa kanilang teritoryo, na siyang nagiging dahilan para atakihin nila ang kahit na sino o anong minalas na pumasok rito. Kung sa tingin mo ang dambuhala at hindi matatangging mabigat na timbang ng hayop ang dapat mong katakutan sa kanila, ay sigurado akong nagkakamali ka. Dulot na ang bibig ng hippopotamus ang pinakadapat mong iwasan sa kadila ng sinasabing halos kasing lakas na ng puwersa ng pagkagat nila ang mga buwaya na may pinakamalakas na pagkagat sa ating planeta. Kung kaya't hindi nakatakataka pang isipin kung paanong madami ng tawang napatay ng hayop na ito. Number 5, Box Jellyfish. Ang uri ng dikya na kung tawagin ng mga eksperto ay box jellyfish ay ang kasalukuyang may hawak sa titulo sa pagiging pinaka-venomous na marine animal sa buong mundo, na siyang naging dahilan para maging matindi ang pagpapaalala ng mga eksperto na lumalangoy sa mga dagat na kabilang sa Karagatang Pasipiko, kung saan naninirahan ng nilalang na ito. Dulot na ang kanilang kamandag ay kaya raw pumatay ng isang tao sa loob lamang ng 5 minuto, na siyang naging dahilan kung bakit kahit pa mayroong anti-venom o lunas para sa kamandag nito, ay maraming mga tao ang hindi na inaabot pang madala sa pampang dahil inabot na sila ng kamatayan. Kahit pamilyar pa raw ang mga tao sa uri ng dikya na ito, ay maraming mga tao pa rin ang nabibiktima nito. Dulot na transparent ang kulay ng mga box jellyfish, na siyang nagdudulot para makapagbalat kayo sila sa mga dagat na pinaglalanguyan nila. Number 4, Cape Buffalo. Ang mga Cape Buffalo ay isang uri ng mga herbivore na payapang naninirahan lamang sa kanilang teritoryo, na ayon sa mga eksperto ay paniguradong hindi mo raw gugustuhin pasukin o lapitan sa kadila ng posibleng maging agresibo ang mga hayop nito.
Lalo na't sa tuwing nararamdaman nilang napapanganib ang kanilang buhay na sa huli ay magpapakita raw kung bakit binigyan ng palayo na Black Death ang Cape Buffalo. Sa kadila ng sadyang maraming mga tao na ang napatay nito, dulot na ginagamit nila ang kanilang dambuhalang pangangatawan na umaabot ang timbang sa 1 tonelada para bungguin ang kanilang magiging biktima, na kadalasang nagiging dahilan para mawasak ang lahat ng buto at lamang loob nito sa katawan na kalaunan ay magiging sanhi rin ng kamatayan. Number 3. Blue Ring Octopus. Ang susunod na nilalang na pag-uusapan natin sa videong ito ay ang kakaibang uri ng pugita na ito, na kung sakaling hindi mo pa alam ay panigurado akong dapat mong itatak sa iyong memorya. Sa kadila ng ang nilalang na ito ay ang Blue Ring Octopus, na madaling makikilala dahil sa kulay asul na batik-batik sa kanilang maliit na pangangatawan, na paniguradong dapat mong pakatandaan. Dulot na ang lason na kayang ibigay ng hayop na ito sa kanilang mga minalas na biktima ay agad dumediretso sa kanilang utak, kung kaya't kahit paraw ang isang malusog na tao ay kayang pabagsakin ng maliit na nilalang na ito sa loob lamang ng 10 minuto, kung saan ang kanilang toxin ay unti-unti raw magdudulot para hindi na makahinga pa ang kanyang naging biktima, na kung hindi agad maagapan ay magiging sali ng kamatayan. Number 2. Stonefish. Kagaya ng ibang mga nilalang na pinag-uusapan natin sa listahang ito, ay dapat mo ring iwasan at layuan ang kakaibang isda na ito na kung tawagin ay stonefish, na kasalukuyang may hawak sa titulo sa pagiging pinaka-venomous na isda sa mundo, na kaya raw pumatay ng maraming mga tao sa loob ng 30 minuto. Sa kasamang palad ay kahit na pamilyar ka na sa panganib ng isda na ito, ay mahihirapan pa rin ang kahit na sino na sila ay iwasan. Sa kadila ng ang itsura ng mga stonefish ay tila ba isang ordinaryong bato sa karagatan lamang, na kanilang ginagamit daw para makapagbalat kayo at maghintay na lamang sa sahig ng tubig ng kanilang mabibiktima, na siyang nagdudulot para maraming mga tao ang aksidenteng nakakatapak sa kanila. Bago tayo magpatuloy sa unahan ng ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang litratong ito, na nagpapakita raw ng isang nahuling sawa ng mga lalaki sa ilog, kung saan makikita rito kung gaano na lamang kanambuhala ang sukat ng hayop kumpara sa mga tao, na hindi may tatangging kaya nitong kainin ng buo, kung kaya't pasalamat na lamang tayo at nahuli na ang sawa na ito, na ipanalangin na lamang talaga natin na wala ng mga naging anak o kalahi na kasing laki nito. Number 1. Leon. Ang huling mapanganib na nilalang na pag-uusapan natin sa videong ito ay ang tinaguriang hari ng kagubatan, at ito ay walang iba kundi ang mga leon na kilala sa kanilang angking parehong lakas at katalinuhan, kung saan kayang pamunuan at makipagkomunika ng hayop nito sa kanilang mga kasama, na siyang nagiging dahilan para mas tumaas ang tsansa ng kanilang pagkahuli sa mga minalas na kanilang naging biktima. Ang lakas naman ng mga leon ay hindi na raw katakataka, lalo na't kapansin-pansin ang kanilang maskuladong pangangatawan, na siyang naging dahilan daw para makayanan ng hayop na ito na putulin ng ulo ng isang tao sa isang kalmot lamang, na nagpapakita lamang ng kanilang angking lakas na mahihirapang pantayan ng anumang nilalang sa ating planetang ginagalawan. At yan ang bumubuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakaraming mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang nilalang ang naninirahan sa ating planeta, kung saan kahit pang ilan sa mga ito ay kalmado at pwedeng manirahan, kasama ng mga tao ay may ilan naman sa kanila na siguradong hindi gugustuhin hawakan o lapitan man lang ng kahit na sino, sa kadila ng madali lamang sa kanila na ilagay tayo sa malaking peligro. Kaya para sa iyo, alin sa mga nilalang na ito ang sa tingin mong pinaka nakakatakot sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba, at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.